Yan po, magandang gabi sa ating lahat and welcome back sa ating daily evening devotional. Ako po ang inyong presider sa gabing ito at para po sa ating programa tayo po ay magkakaroon ng opening song to be followed by the opening prayer po na papangunahan sa atin ni Mr. Nori. And then after po nun ay mapapakinggan po natin ang speaker sa gabing ito na si Sister Daniela, and then after po nun tayo po ay magkakaroon ng sharing of insights kung may gusto po kayong ibahagi. And for our closing prayer, papangunahan po tayo ni Brother Rob. So ayun po ang pagkasunod-sunod ng ating programa sa gabing ito. Kaya ngayon po tayo ay dumako na sa ating opening song. Shall we pray? Our most gracious, loving Heavenly Father, we are so thankful for the day that you have given to us, for all the blessings that we have received, and for this opportunity to once again close this day with dining with your words. Help us, Father, that we may eat spiritual food and be filled. In Jesus' blessed name we pray. Amen. So mapagpalang gabi po sa ating lahat and welcome na muli sa ating daily evening devotional at atin pong pag-aaralan ang
God's Amazing Grace it's April 23, entitled To Adorn the Christian. So samahan niyo po ako mga kapatid na atin po itong pag-aralan. Sa ating key text sa 1 Peter 3 verse 3 to 4, whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair and of wearing of gold or of putting on the apparel, but let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. So dito sa key text pa lang natin, nakikita natin kung ano yung mas mahalaga sa paningin ng ating Panginoon. We know na dito sa mundo, ano yung mahalaga sa outward appearance mo, ano? Pero hindi ibig sabihin na ninanais ng Panginoon yung inward natin, sa puso natin, which is not corruptible, ay hindi na tayo mag-aayos, di ba? May mga ibang nagsasabi na hindi na kailangang magpaganda o kahit anong mga sa outward appearance. Kasi ang pinaka-importante talaga sa Panginoon ay ang inward. Pero, ang ninanais din ng Panginoon, maging clean tayo, maging malinis tayo sa lahat ng aspeto sa ating pananamit. Diba? Cleanliness is next to godliness. Pero ang pinakamahalaga sa Panginoon, yung ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. Sabi dyan, God, who created everything lovely and beautiful that the eye rests upon, is a lover of the beautiful. He shows He estimates true beauty. The ornament of a meek and quiet spirit is in His sight of great price. So, lahat ng bagay ginawa ng Panginoon ay napakaganda. Nung nilikha niya ang sanlibutan natin ay napakaganda sa mata natin, sa nature. At ito may purpose ko yung Panginoon. Bakit niya nilalang ito? He shows you how to estimate the true beauty. So nawa, mas pahalagahan po natin yung sa ating puso. Yun yung lagi nating pagandahin. Ano po yung pag-uugali natin at kung papaano tayo ay ang Panginoon din ay naluluwalhati sa ating mga ginagawa. Of how little value are gold or pearls or costly array in comparison with the loveliness of Christ, natural loveliness consists in symmetry or the harmonious proportion of parts, each with the other, but spiritual loveliness consists in the harmony or likeness of our souls to Jesus. This will make its possessor more precious than fine gold, even the golden wedge of hair. The grace of Christ is indeed a priceless adornment. It elevates and ennobles its possessor and reflects beams of glory upon others, attracting them also to the source of light and blessing. So kung sa mga tao dito sa mundo, ang mahalaga sa kanila yung mga ginto, napakahalaga yan, lalong-lalo na dito sa sanlibutan natin. Pero hindi nila pinapahalagahan kung ano talaga yung pinakatunay na mahalaga. Minsan yung kabaitan ng tao, hindi natin minsan napapahalagahan. Yung kanyang kabutihan, yung mga kabutihan na gagawa ng tao, hindi natin naiisip na mahalaga sa ating paningin. Kasi sa atin as a human, outward appearance lang yung nakikita natin. Pero ang sabi dito, this will make its possessor more precious than fine gold. Mga kapatid, very precious yung character talaga. Yung inner soul natin, yung inner life sa puso natin, yung pinakamahalaga, paano mapapabanal ito. The grace of Christ is indeed a priceless adornment. It elevates the ennobles its possessor and reflects beams of glory upon others, attracting them also to the source of light and blessing. So ito po yung napakahalaga sa paningin ng Panginoon at the same time sa paningin din ng tao. Diba? Mahalaga naman din sa atin yung kabaitan ng isang tao. Kaya ang dapat nating asikasuhin while we are waiting for Jesus coming, yung inward appearance natin, yung ating character, how to communicate others, Sabi dyan, our appearance in every respect should be characterized by neatness, modesty, and purity. But the Word of God
gives no sanction to the making of changes in apparel merely for the sake of fashion, that we may appear like the world. Christians are not to decorate the person with costly array or expensive ornaments. So yung ating pang-araw-araw o yung outward appearance natin ay magbibigay talaga ng kagalang-galang sa mga nakakita. Ang pinakamahalaga yung character, kasi kahit gaano ka kaganda, kung yung ugali mo ay hindi nakakain ng aso, ay walang magtatagal sa'yo. Kaya makikita natin kung ano yung o gaano kahalaga yung character ng tao. Yung ugali talaga ng tao, yung pagandahin natin mga kapatid, hindi lamang yung outward appearance natin. Kasi, yung outward appearance natin, mga kapatid, mababago yan. Kung tatanda ka, syempre, mababago yung mukha mo. Pero yung ugali mo na ano yung binibuild mo into eternity, ano yung binibuild mo while you are young, hindi po yan mababago until mamatay ka. Kaya while we are living this world, kailangan nating baguhin yung ating pag-uugali. Maging Christ-like tayo sa lahat ng bagay. All who are in the earnest in seeking for the grace of Christ will heed the precious words of instruction inspired by God. Even the style of the apparel will express the truth of the gospel. So mga kapatid, dito makikita natin na ang mas mahalaga sa Panginoon yung inward appearance natin. Pero hindi ibig sabihin na magiging pabaya na lang din tayo sa ating outward appearance. Kasi mas magiging epektibo din yung gospel kung maganda tayo sa ating inward and outward. Diba? Grace of Christ will heed the precious words of instruction inspired by God. Kapag napabanal tayo, even the style of the apparel, yung ating mga pananamit, yung ating mukha, will express the truth of the gospel. Isa din po kasi itong layunin natin, hindi lang tayong nagmemensahe sa mga tao, kundi ayusin din natin yung ating mga sarili, yung ugali natin, at the same time, yung pangangatawan natin, kung healthy ba tayo, di po? So, this is the adorn the Christian, yung ugali ng tao. It is right to love beauty and to desire it, but God desires us to love and seek first the highest beauty, that which is imperishable. No outward adorning can compare in value or loveliness with that meek and quiet spirit, the fine linen, white and clean, which all the holy ones of earth will wear. This apparel will make them beautiful and beloved here, and will hereafter by their badge of admission to the palace of the king. So, tandaan natin, ang pinakamahalaga sa mata ng Panginoon ay ang ating ugali. So, dito na lamang po magtatapos ang ating pag-aaral, at muli magandang gabi. Yan po, maraming salamat, Sister Daniela, sa napakagandang mensahe na yun ibinahagi sa ating ngayong gabi, na ang tunay daw po na kagandahan ay nanggagaling po sa kind at humble na puso, at hindi po nanggagaling sa mga grabo ng mga gamit katulad po ng damit or jewelry. So, while it is good to be neat nga po na malinis, kasi po ang Panginoon is a God of order, mas may care po ang Panginoon sa ating inner character. So, ang pag-develop po ng spirit katulad kay Kristo ay isang magandang paraan kung paano po tayo mag-shine para sa ibang tao, mapakita natin sa ibang tao yung tunay na ang ugali ni Kristo, at ma-draw near pa po sila palapit sa Kanya, at prepare po din sila sa pagdating ni Kristo, at makarating din po sila sa langit. So, ayun po, sino pong gusto pong mag-share ng kanilang insights for us this evening? Ayan, good afternoon everyone. Good evening pala. Sakto itong ating lesson ngayon, no? Sa aking karanasan. Madali. Para sa akin, mas madali talaga yung mag-ayos ng sarili, magpaganda, magsuot ng maayos na damit. Pero yung magsuot ng tinatawag na meek and quiet spirit,
ay sobrang struggle. Sister Mara, andiyan ka ba? Nakaka-relate ka? So, ako struggle talaga sa akin 'yan, kasi madali akong mag-flare up, 'no, madali akong mag-flare up. Kaya nga 'di ba kinukuwento ko sa inyo, during my, my teaching experience in Thailand, yung recent ko lang, 'di ba? Kaya parang nagpahinga talaga ako sa pagtuturo, ng face to face kasi I failed, like, I failed big time. Hindi ko talaga na ano, hindi ko na I was put by God into that situation to develop patience and forbearance. Yung klase ng patience na talagang mati-test talaga to the highest level. And parang sa hindi ko alam, isang semester lang yata ako dun. Nahawak ko yung high school na yon. Dun sa elementary, nakayanan ko na maging patient. Pero nung next semester na inilagay ako pa naman yung nag-volunteer, nilagay ako sa high school. Siguro wala pa sa 5 beses na nakapagpigil ako, pero yun yung pagkakataon na yung sinasabi ko sa inyo, shinare ko yun na before before I go to school, I pray. Before I go to every class, I pray. So dun ko lang naranasan talaga yung bawat alam mo yung bago ako aalis sa isang klase, papunta sa isang klase, talagang nagdadasal na ako. Bago ako umalis ng faculty room, papunta dun sa building ng high school, nagdadasal na talaga ako. But lagi akong nagfi-fail. So, it was really disappointing kasi mas marami yung times na nagtagumpay yung kaaway sa akin. And siyempre wala na akong magagawa dun. Pero traumatic yun sa akin na um, I was really disappointed with myself na hindi ko nagawang makapanagumpay. And nandito na naman ako sa ano na 'to, sa kalagayan na 'to, na kung saan binigay sa'kin si mama para maging pasensyosa ako at tingnan ko ang example ni mama sa pagiging patient. Pero parang struggle talaga, struggle is real. Kasi, ayoko sana na merong magagalit sa akin ano, pero napuno din ako, eh. Napuno ako kaya medyo walang masama dun sa sinabi ko, tama naman yung sinabi ko. But may mga tao na kapagka sinabihan mo sila, na-point out yung mali nila, hindi nila tatanggapin yun at magagalit sila. So, ipagpapasa Diyos ko na lang yun. Although, tinitingnan ko talaga habang pinapakinggan ko si Daniela, sine-search ko yung sarili ko kung tama ba na nag-post ako or dapat nag-post na lang ako. Tayo po ay alam mo yun, hindi na ako nag-elaborate pa nung post ko para wala akong nasaling, 'no, nasaling. Pero kasi kapag hindi ko naman yun sasabihin, um, yung mga tao kasi magaling lang sila sa talikuran. Pero kapagka yung confrontational na, wala naman nagsasalita. Ako ayaw ko ng gano'n. Mas gusto ko yung harapan, mas gusto ko yung direkta na nagsasabi. So, nag-elaborate ako further. And of course, meron akong nasagasaan.
But bahala na sang Panginoon sa kanya because hindi naman ako nagalit or what. Kasi pinagsalitaan nga din niya ako ng talagang yung post ko kasi sa GC namin is ano, general thing. And kapag general thing and I use third person, kasama yung sarili ko dun. Hindi ko iniitsapwera ang sarili ko. So, I give advice na general on the third person. Syempre bato-bato sa langit, ang tamaan may bukol, di ba? So, syempre yung tinamaan ay at nabukulan ay umaray, nagalit. So, yung isang pag-post ko ay pinalitan ng napakadaming post. But then, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon kasi ang nasagot ko lang, sabi ko, everything's noted, ate. Ganun lang ang sinabi ko. Hindi na ako nagdagdag pa kasi nasabi ko naman na eh. So, bahala na sila na mag-digest. Yan. So, pero tinitingnan ko pa rin talaga. Adorning myself with a meek and quiet spirit is really, really a struggle. It takes a lot of grace from God through Jesus Christ. So, I wish and I pray that I would be able to wear that kind of clothing soonest by God's grace. Ayan, thank you so much po, Sister Norris, sa napakagandang insight or pag-share niyo po sa atin ngayong gabi. Need that Brother Rob has his mic unmuted. Yeah, can I make a comment, Sister Sam? Yes, please. Yeah, just a quick one. I just forgive me, for making a comment from another country, because Australia, that living standards are different. But I assume that clothing is quite cheap or affordable in Philippines and probably in Asian countries as well. And I wonder whether, even in Australia, our clothes are very cheap, but they're marked up, of course. But whether because we get this availability of product from China, whether we're almost living for the lifestyle. So this is a concern as a Christian, that we can live for a lifestyle. Like if you put it in context to the commandments, it's to covet, or to have an aspiration for living that is even questions, whether we're putting it before God as well. And I'm not criticizing anyone. I'm just saying that because things are out of whack, out of proportion. Sometimes even as Christians, we put our priorities in the wrong place, and I think we should be prayerful about our practices, our habits, and how we display ourselves to others. Thank you. And thank you so much, Brother Rob, for your insight. Sino po ang gustong mag-share ng kanilang message sa gabing ito? Ayan po, may nag-unmute po sa Flores family. Good evening po, si Sister Mara po ito. So, ngayong gabi na pag-aralan natin ang salitang adorn, at na mas lalo ko siyang natutunan na the word adorn means to make, of course, something beautiful or attractive. Sabi nga kanina, but as Christians, tayong mga Kristiyano, it is not about
outward appearance, but it is our character. Pero syempre, gayon pa man, excuse me, nabanggit naman din ni Sister Daniela kanina, na kahit gano'n na inside or character ang tinitingnan ng ating Panginoon, wag naman tayo magpapabaya sa ating mga sarili. Ano, Ate Nori? Na kung saan hindi naman mag-ayos din, pero hindi naman yung to the point na may babaguhin ka, 'di ba? Pero ang tanong ko bago po ako magpatuloy, gusto ko engage kayo na kumbaga nauuso ngayon ang mga pagpapaganda physically, 'di po ba? At uso ngayon ang pag-ano kasi tattoo is tattoo, tama po? Tattoo is tattoo, saang parte man 'yan ng katawan. Pero eto may nauuso na 3D, 6D, mga gano'n, sa eyebrows. So ang tanong ko doon, ito ba ay ano bang puwedeng term doon? Ito ba ay, ah, parang puwede ba 'yun? Parang gano'n. Para ano, kasi nakaka-enhance ng 'di ba? Appearance naman ng na-enhance lalo ang beauty ng tao sa pagpapalagay ng 3D o 6D ba ang tawag doon sa eyebrow na 'yun. Tattoo po ba 'yun na ano, na 'di ba hindi nga puwede yung gano'n? So ano ba 'yun? Ah, Valid ba na sabihin 'pag may nagpa-tattoo gano'n dahil tattoo sa kilay naman 'to, o 'di ba? So ano muna po ang insights natin doon mga kapatid? Ate Nori, paano ba 'pag may nagpa-tattoo ba sa kilay, anong magandang sabihin doon? Kumbaga, ito ba ay puwede, parang gano'n? 'Pag sakaling matanong niyan sa atin, anong puwedeng or magandang sabihin naman sa gano'ng katanungan about sa tattoo sa kilay? Okay. So a tattoo is a tattoo, 'di ba? Wherever you may kumbaga put it, tattoo pa rin 'yun. So tingnan natin yung ano, yung ah, explanation ng tattoo. Hmm, So, yung salitang tattoo daw sa isang beses lang 'yan binanggit sa Bible, yung Leviticus 19:28. Yung sabi dun is, "You shall not make any cuts on your body for the dead or tattoo yourselves. I am the Lord." So during the time, the Old Testament times, sa time nila Moses, ipinagbawal ito na tularan yung mga pagano. This is a pagan practice, no? Idolatrous practice. So, ah pero dahil sa Old Testament ito, um, kaya maraming mga Kristiyano yung nagpapa-tattoo kasi nga, sabi nila is Old Testament pa naman 'yan, 'di ba? Sa Old Testament pa 'yan. Sa tattoo kasi 'di ba ano yung yung balat mo para mag-stay talaga yung ink, 'di ba? And kung pag-iisipan nating mabuti ang salita ng Diyos, siyempre punta tayo kung yun ay during the Old Testament scriptures or Old Testament times, punta tayo sa New Testament time. So merong sinasabi, 'di ba, sa 1 Corinthians 6:19-20 tungkol sa our bodies, sa temple of the Holy Spirit, 'di ba? So kung um, kung tawag dito, kung iisipin natin, tanungin natin yung sarili natin, would a God, a holy God, um, the God of beauty, 'di ba? And holiness and purity, would want to dwell in a body na may tattoo, 'di ba? So, kung ikaw ay Kristiyano na wala kang tattoo, it is better na wag ka magpa-tattoo. So, kung ikaw naman ay
pagano or unbeliever dati. So, syempre, hindi mo naman, hindi mo na mabubura yun, di ba? Although meron na ngayong mga invention na talaga na pwedeng mabura daw, but I think you will have to spend a lot of money to erase a tattoo, di ba? How much more yung mga halos buong katawan na yung kanilang tattoo, di ba? So, ako personally, mas susundin ko yung sinasabi sa 1 Corinthians 6:19 of 19 to 20. Mas iingatan ko yung katawan ko. Kaya, yung sa pagkikilay, ay hindi ako masyadong, ang tawag dyan, naengganyo. Kasi magka-cut kasi eh. Magka-cut pa rin sa ano mo. Kasi lalo na yung microblading, may cut pa rin yun. Tapos lalagyan ng ink. Diba? So, ano pa rin ako, parang hindi pa rin talaga ako kampante na gawin yun. Kaya nagtsatsaga lang ako na mag-drawing. Oo. Kasi sinasabi ng mga friends ko, nung magpatato ka na kasi wala kang kilay. Pero, ang tawag dito, hin- hindi ko naman naisip na yung tungkol na baka ano. Pero ako personally, ayoko. Ayoko kasi lalo na yung permanent. Meron kasi naman na, di ba, 6 months lang. Semi, oo. Oo, tapos microblading na tinatawag, ganyan. Ako naman, kung ang ating mga kapatid, ng mga babae, ay they want to do that, kumbaga personal conviction yun eh. Hindi ko kayo kukondenahin kung gusto nyo yan. Pero, but ano yun eh, bahala ka, magtanong ka sa Panginoon, and kung ano yung conviction ng Holy Spirit sa'yo, yun ang sundin mo. But I don't think iko-convict ka ng Holy Spirit na magpatato ka ng kilay. Di ba? Ganun yan eh. Hindi ka dyan sabihin, go. Kasi, tawag dyan, may mga risk din syempre. Mm-mm. Di ba, mamaya baka magkaroon ng madisgrasya or whatever. Syempre, hindi ka ano yun ng Panginoon na madisgrasya ka. So, ako, kapag ka kasi nandun ka sa pagkakataon na alam mo yun yung merong danger, tapos between danger and safety, doon na lang ako sa safety. Sa safe. Hindi na ako magre-risk. Kasi di ba, kung may mga risk factors, I'd better be safe than sorry. And Mm-mm. another thing pati yung permanent tattoos. Meron akong nakasabay sa bus. Tapos, nung tinitingnan ko siya, yung ano niya, yung mukha niya ay kulay green. Alam mo yun, yung para siyang may birthmark. She looked like she had a green birthmark on her face. She was a pretty lady, fair skin. Pero when you look at her, it's, how do you say that, Brother Robert? Like when there's something wrong with the face, how do you say it? When you look at someone with something wrong on her face. Imperfect. Not really imperfect, but the feeling, how do you call it? But like you are looking at someone with a dirt on his or her face. It's not the word awkward. Pero parang ganun na din, na parang awkward, tinitingnan mo siya. Kasi alam mo yun, yung may question mark sa mata mo, sa mukha mo, na ano nangyari sa mukha niya. So she always get that look, that kind of look when people look at her or talk with her. So, in-explain niya kasi syempre nakapinta. It's all over my face. The question mark is all over my face na
she had to explain why her face was like that. And she advised me because I said, "Oh, I'm thinking of having my eyebrows tattooed," and she said, "Don't do that." Sabi niya, "Don't take a risk because look at my face." Sabi niya, "Be content." She said, "Be content with what you have. If you want to enhance it, just like draw, like Mm-mm. use an eyebrow pencil or something that you can draw, but not permanent, diba? So because she was a worker in a salon, and she tried the tattoo on her eyelids. Oh, so And yeah, and what happened was she couldn't take it, and then and then there was it smeared on her face, and the ink was permanent, so mhm. her face looked like green face, like that. Parang um uneasy, yes, yung word is uneasy, something ganon, or something off. yeah, you feel something, yeah, you are uneasy when you are looking at her. uh and she would always notice it with people when they look at when they look on her face. So uh that's why she told me not to have my eyebrows Tattoo. tattooed. But I have close friends from way back from high school, they have it. And I even have my friend who had a like a tattoo on her eyelids, and on uh, the upper, how do you call it? Yung sa may pilik mata, sa may eye Yung sa may eyeshadow. eyelashes. Yeah, sa may Right, right. eyelashes, may parang eyeshadow, permanent eyeshadow, 'di ba? The Mm-mm. the the line, the black line, tattoo also. And Eyeliner. yeah, eyeliner Mhm. tattoo. Dun sa ano niya, sa ibabaw ng kanyang ano, ng kanyang ah sa pang eyeshadow, Mm-mm. sa may eyelashes niya. It was perfectly done. It Mhm. was she was in Canada, and her eyebrows, like, they were perfect, and her eyelids, and her, what else? The next one, the eyeshadow thing, the eyeliner thing. Yeah, it was perfect. And I think she also went through lip uh lip tattoo. Liner. Yeah, the lip liner tattoo. Like, not just a line. Yeah. I think a liner, a red liner, because she was so busy. So she has no time to put on her makeup. So she would always wake up like this. Wake up like this mode. Now, when she washes her face, the makeup is already there, you Mm. know. But it's better when we just take a lot of greens, um, and vitamins, and lots Yeah. of sunshine. Yeah, we could have vitamin C. We could have more glowing skin, vitamin E, ACE, and have plenty of exercise. We could be more beautiful than, putting on makeup. Yeah, but with me, because I am like I'm so lazy. uh uh Hindi gano'n yung beauty ko. So, yeah, that's it. It's our choice, but I do not advise. We could choose, to have our eyebrows drawn and tattooed, but if you will consult the Bible and the Holy Spirit convicts you not to do it, don't do it. Because for me personally, I don't advise anyone to do it.
Thank you, Ate Nori. Ayun nga, kasi tattoo is a tattoo. Kahit saang part pa yan ng katawan. So, late nang na-realize nung isa, no? na, nakapagpalagay, nakapagpalagay na, akala siguro katawan lang. Yun nga eh, di ba? May mga nami-mislead ng mundo ang Yeah. ibang mga Kristiyano. Tama, ate. Kasi Yeah. parang yan, propaganda nila, hindi tattoo kasi, hindi na tattoo ang term, ate. Ano nga Ah, yung binanggit mo kanina? Yan, microblading, microblading, 6D, microblading. 3D. Oh, Dati kasi talaga, tattoo, yan ang oo, pinaka-term the green dyan. one, di ba yung green? Yes. Binago lang nila, na-attract Yeah, ang karamihan. yeah. They just And changed the color. yeah. Tama, ate. Ngayon may mga brown na depende na, 'di ba? Parang para na siyang pencil lang. Yes. So gano'n hindi mo halata yung iba na tattoo pala, yung pala pencil, I mean, hindi mo akalaing tattoo na siya, akala mo pencil lang. So gano'n. May natitira pang mga hairline, mga hair doon sa ano, yung pala ano na siya. Yun nga. And then yung pati yung semi-permanent, ate, parang hindi rin makatotohanan. Why? Because kahit nagfe-fade lang siya, pero Ah, na-bladean ka na ano ka na rin, oo. na-cut ka na Kinakat doon. yun eh, kinakat. Di ba? Mm. Small cuts. Kaya ako naman thankful ang kapal ng kilay ko. Pero nag-fade siya, ate, due to postpartum. Dati black na black Nabawasan. siya. Yes. Nabawasan, oo. Naging gray. Oo. Parang ganon. Iba na siya ngayon. Hindi ko alam. Siguro effect. Kaya kamusta naman ako kasi I was born with a very thin Mm. in eyebrows. So as I grow older, mas nawawala siya. Kahit anong lagay ko ng castor oil or aloe vera. Gano'n siya nagkakwan. So, sabi nga nila kasi kilay is life. Kaya buhayin na lang natin through drawing. Walang masama doon. So, para maging look presentable pa rin tayo. At din para sa atin, syempre, sabi nga wag din magpapabaya. Totoo naman po yun, di ba? Paano tayo parang, ang Panginoon naman ayaw tayong magmukhang kawawa. Alam niyo yun, yung kailangan naman bilang anak niya, hindi naman tayo extra kwan sa ating mga mukha, pero kailangan din natin humarap sa kanya na very presentable tayo. Kumbaga, uma-attend tayo ng occasion, kasal, debut, or kung ano man yan, very, ano tayo, di ba? Pinaghahandaan natin ang mukha natin, ang itsura natin. Much more doon sa Panginoon natin na pinaglilingkuran, dapat mas paghandaan natin, pagpreparan, 'di ba? In simple way. Basta yung kaaya-aya naman sa paningin, 'di po ba? Yeah. So, ayun nga, sa gabing ito, pagpatuloy ko po, na-realize ko na ah, adorning Christian life is a daily choice also. Yes, PRE. Araw-araw na pinipili natin na maging kind instead of harsh, maging patient as very, very possible, Ate Nori, instead of reactive. Alam nyo, sa totoo lang, nung naging full-time mom ako since December, nung naka-leave ako, talagang iba rin yung pasensya po pala pagka hindi mo palaging nakakasama ang itong pamilya mo, lalo may trabaho Tatlong lalaki, kami, dalawang lalaki, no? 2 lalaki, isang bulinggit. Siyempre tahimik pa ang ating baby. Oo. Ngayon, nates lalo ang pasensya ko at doon ko nalaman, nadiskubre at natulungan ako ng Panginoon doon sa part na yon na nung una adjustment kami siyempre. Walang iba, ako lang din talaga nung bakasyon na may kasama kami, pero nung itong February ay nagbakasyon din muna sila. So mag-isa ko talaga as in. So kami lang ng mga bulilit and ako. So ang pasensya ko araw-araw, Ate Nori, nasusubok. At araw-araw ko rin 'tong pinaglalabanan talaga. Sapagkat mas mahirap na makasakit, 'di po ba? Mas maganda na yung pigilan ng matindi at tayo ang mas marunong, nakakaalam sa ating pasensya. At na-discover ko na kaya ko naman pala, parang gano'n. So, pinagpe-pray ko lagi bago ako humantong sa para hindi na humantong
sa paluan serye. Sa minsan may pasigaw serye pa ang nanay, ay talagang kumakalma ako ng bongga. Talagang binibigay todo ko yung pagkalma, huminga ng malalim, kausapin ang kids. At sa ganung way nadi-discover ko rin kung paano sila tatahimik ng walang sigawang nangyayari, walang paluan na nangyayari. So, pero birang-bihira naman po akong mamalo dahil ako rin yung nasasaktan. So, Oo. pigil na pigil. Ganun pala yung pasensya 'pag namalo ka, ikaw din balik din sa'yo. Sorry ka rin ng sorry. So, gano'n. At, tinuturuan din tayo araw-araw na maging humble. Kahit mahirap minsan, depende sa taong Oo. pinakikitunguhan natin, Nakikitunguhan. 'di Mm. po ba? Mm. Nabanggit niyo rin kanina yung sa school, yung ano niyo sa ibang bansa, experience niyo. Dito din naman sa Pilipinas, 'di ba, ate, may mga bata pa rin na grabeng tigas talaga ng ulo kahit Mm. nasa high school na. Mm. Sabi ko talaga sa kanila, kaya nga ako kumuha ng high school, secondary level, kasi ayoko ng magsuway. Saway. Ayoko magsuway ng magsuway, gusto ko lesson lang, kayo ng bahala, gano'n. Pero iba ang nangyayari, minsan mas Oo. matindi pa sila sa elementary. So, gano'ng Oo. sistema, alam niyo na 'yan, relate kayo diyan. Mm. Pero yun nga, dumating din ako sa point na gano'n, na high blood sa klase, ganyan. Tapos ako rin yung nagkasakit, ate. Oo, Tapos sabi ko, totoo. bakit ganito? Ako yung kawawa na nga. Ako pa rin yung mas Oo. kawawa dahil pinatulan ko. So, Mm. magmula noong na-experience ko yung gano'n, nung first time kong na-high blood, kahit ang baba ng dugo ko, sila yung nagpapataas ng dugo sa akin. Ah, Pinigilan ko yung sarili ko, magmula ngayon hindi na ako magagalit, parang gano'n. Pero minimal na lang talaga ang galit ko sa classroom, ate. Kinukuha ko sila sa ano, talagang focus lang sa ganito, yung 1 hour lang tayo, kulang na kulang na nga. So, Mm. nakukuha pa sa discipline ano, time, ganyan. So, magmula noong nag-set up ako ng gano'n, naging effective naman sa akin at sa mga estudyante ko. Ang mahirap lang na section ay yung puro lalaki, ate, yung SMAU na kung tawagin. Bibihira kasi ang babae doon. So, SMAU sa welding sila. Oo. Grabe, lalo na sa barangay school kami. Grabe ang pasensyang binibigay diyan. Matindi. So, with that, na lagpasan ko naman yun at sana malagpasan ulit kung sa itong darating na ano. And ah ano pa ba? Ayun nga, hindi lang ito magagandang moments yung mga kailangan nating baguhin sa character, 'di ba? Pagka mabait yung tao, mabait din tayo. Paano 'pag naharap tayo sa medyo hindi mabait na pag-uugali? Paano natin hahandlein yun? Sasabayan ba natin ang pagta-try nila? Siyempre po kailangan nating matutunang mag-adjust. Kung tayo Mm. ay minsan kasi minsan may pagkaano tayo, may side tayo minsan sa sarili natin. O rin minsan superior din minsan, depende sa tao. So, natutunan ko rin po talaga yun sa sarili ko na, ganito pala, ganito talaga ako binago ng Panginoon. Talagang pinagdarasal ko palagi yun na 'wag naman sana 'pag may nakaharap akong tao na ganito, ayoko yung maging mas angat sa kanila, yung parang gano'ng feeling, ate. So, nabago ko po yun sa tulong ng Panginoon at masarap sa pakiramdam yung napaglalabanan po natin yung weakness natin. Ang sarap po pala sa pakiramdam, lalo, feel mo yung, guidance sa'yo ng Panginoon. At, anong tawag dito? Sa totoo lang, na-experience ko nga rin 'yun sa buhay ko na there were moments na nahirapan akong mag-control din ng emotions at lalo na siyempre 'pag nasaktan ako. Gano'n naman po tayo ano, and Mm. na-realize ko na hindi pala sapat yung sariling effort. Kasi kahit na anong effort ko sa sarili ko lang, wala po talaga. So, kailangan po natin ng tulong ng Diyos para mabago yung puso natin. At unti-unti naramdaman ko na God is teaching me to respond with patience, with kindness, and with humility. And hindi ito tungkol sa perfection, but for transformation. Ayun yung term na magandang gamitin doon sa situation na nangyari. It is not about perfection but transformation, kung paano din po ako binago ng Panginoon. So ngayong gabi na-realize ko rin na we represent God to others as Christians, Seventh-day Adventists. So we represent God to others. So minsan, naniniwala po ako na tayo ang nagiging dahilan kung bakit lumalapit ang tao
sa Diyos. At tayo din minsan ang nagiging dahilan kung bakit sila lumalayo. Di po ba? Kaya napakahalaga na ang buhay natin ay maging magandang patotoo sa mga tao sa ating paligid. At dalangin ko rin na ang Panginoon ay tulungan tayo na i-adorn natin ang mga buhay natin. Not with outward things, but of course with a Christ-like character. Mahirap man ito, sa totoo mahirap pong magkaroon ng Christ-like character. Kasi hindi siya talaga madali, sa totoo po. Pero araw-araw patayin natin ang ating mga sarili, panalangin natin yan. At nang sa ganun ay ang mamutawi sa ating buhay araw-araw ay ang buhay ni Kristo. Because in the end, the most beautiful thing we can wear is a life that reflects Jesus. So yun lamang pong aking mai-share ngayong gabi. Salamat po. Praise God. Amen. Ayan, thank you so much po, Sister Mara, sa pag-share ng inyong message, and kay Sister Nardin po sa experience ninyo. Pero ngayon po, tayo na po ay dumako sa ating closing song, and para po sa pagtatapos ng ating programa, to be followed by the closing prayer of Brother Rob. Sister Sam, Brother Rob says it's too noisy at his place. So may we ask Kuya Aldri to do the closing prayer instead. Are you there, Kuya Aldri? Yes, well, All right. Thank you. let's pray. Our dear Heavenly Father, thank you for this opportunity to be hearing and studying your word again this evening. Thank you for the message that you have given to us and for the lessons that you have reminded and taught us tonight. Please continue to guide and bless us throughout the rest of the evening. Keep us away from any possibles and dangers, and may we be able to fully apply all these things that we have discussed, and may we be able to show them into our daily lives and show them to the people around us so that we become beacons of light for them and become children that you like us to be. Please forgive us our many sins that we might have committed against you throughout this day, and please get all of them surround with us as well. Thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name I pray, amen.
Amen. Ayan po. Thank you, Brother Aldrin, sa pag-lead ng ating closing prayer and sa mensahe na ibinahagi sa atin ngayon ni Sister Daniela and sa mga nag-share po ng kanilang insights ngayong gabi. And maraming salamat din po sa mga nakasama natin dito sa Zoom and sa mga nanonood po sa Facebook Live. Sana po ay samahan niyo kami muli bukas na umaga para po sa ating daily morning devotional and bukas na magaganap po ng alas 5 ng umaga and sa ating pong daily evening devotional na magaganap po ng alas 6 ng gabi. So dito po nagtatapos ang ating programa sa gabing ito. Kaya once again, good evening po sa ating lahat and God bless us all.